So, welcome back for another video. In this video, another new existing loan app na naman yun talaga, no? Tapos existing pa. Kasi naman, nagkaroon ng update itong loan app na ito, which is na-try ko na siya before. Before, nagbigay tayo ng tamang expectation dyan, what to expect in that loan app. But for now, is different. Balita ko dito, is subok na rin ng iba. Which is itong si ZRT Loan. Sa previous name niya kasi, ZRT Credit siya. Nagpalit lang siya ng app name na kaunti, no? As well, sa logo na rin ng app. But, ito pa din yun, yung nakilala nating ZRT noon. Anyways, no, ano kayang chika dito? Ano kayang maitutulong nito ngayon? Kasi sa experience ko ha, instant loan app po ito. At wala siyang hinihinging kahit anong income proof. So, we need to comply lang the loan process niya. Which is somehow, maybe, nagkaroon nga ng update ito. But one thing is for sure, lahat tayo ma-o-offeran. Disclaimer lang ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience only. So, ko lang po i-share sa inyo yung bagong update nitong si ZRT Loan. Well, by the way, if you are new here, nagre-review po tayo ng different loan apps dito. New man yan or existing, in and out man sa Play Store or sa iOS. Papaola man yan or loan facility, loan services online. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po mismo at ibibigay lang po natin dito yung tamang expectation. Kung makakatulong ba sa atin itong mga loan app na ito. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong video, you can consider subscribing and clicking bell button para lahat ng videos ko ma-update ka at ma-notified ka rin, no? Well, anyways, back to ZRT Loan. So, kababalik niya lang, no? Kasi the last time po na nagkaroon ako ng update dito, the moment that first time ko din siyang itry that time, August pa po yung update niya. So, kung makikita niyo po sa app details niya, na-release lang siya October 2025 lang. So, meaning po na wala siya sa Google Play Store at bumalik siya. So, madami na nakapag-download ito, halos sa 10,000 downloads na siya at may mga nag-review na din. Well, anyways, downloadable lang siya sa Google Play Store, ha? Well, alam niyo naman kapag bagong update yung loan app or existing loan app, sinisilip pa din po natin yan sa SEC website kung sila po ba ay nasa active list ng list of recorded online lending platform kasi po ay loan app po ito, dapat nandoon siya. And as of now po, hindi ko makita po yung registration nyo po doon. Well, ganun pa man, din-download or in-install ko pa din po yung app. And then right away po, we need to input our mobile phone number and then magpapadala po sila sa atin ng verification code and enter po natin yan dito. And then dito po sa pinaka-homepage po ni ZRT Loan, nagpapautang po siya ng up to 50,000 pesos but doesn't guaranteed ha na maximum talaga yung mapapautang nila sa atin. Subject for evaluation, of course. Depende pa din po yun sa eligibility natin. Well, by the way, hindi ko pala na-share sa inyo na yun. Napinicturean ko na lang po yung aking phone dito, guys. Kasi ayaw pa din po niyang magpa-screenshot or magpa-screen record. Just like before, ganito din siya. Anyways, bear with me. At least, no, ma-visualize nyo pa din naman. Well, dito po, para makapag-apply na po ako, kili ko po itong apply now. And then here, guys, may lalabas po dyan na usage access daw na I need to go to my setting ng phone ko po para ma-access ko po itong si ZRT Credit. Ipe-permit ko lang daw po siya, i-allow ko lang siya. Kasi pag hindi ko po siya ginawa, guys, hindi ko po mapapasok yung app. Well, after this one, babalik naman po siya sa loan application process po, which is, ang next step po natin is the ID verification na po, which is we need to take a photo of our ID front and back po. Then after po nyan, fill up din po natin yung details ng ating ID like our ID number, full name, date of birth, gender. Well, anyways, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po ni ZRT Credit. Napakadami po nito. Isa lang naman po yung hinihingi po nila. And for me, guys, I choose my PhilHealth ID only. And then after po nito, we need to fill up our number of credit cards, marital status, educational background. After po natin na fill upan tong portion na ito is move on tayo sa next step, which is the work information. Dito na po i-declare natin yung ating employment status. For you to have an idea, ito po yung mga occupation type po na hinihingi or nire-require po nila. At kung makikita nyo po dito, don't worry, nandito tayo lahat. Nandito si housewife, si student, si freelance, si unemployed. And of course, the self-employed and employed individuals nandito din po. Well, for me guys, I choose unemployed as usual. And kahit unemployed naman kasi, ang piliin ko dito lang namang nagbago eh. Kailangan ko pa din i-provide yung income details ko and other details po regarding my work information nga daw. Well, dito po pala sa baba, under po ng work information, buti naman optional din naman tong mga to, which is, meron tayong mga social account dito. If willing tayong i-share, pwede naman. Itong Viber account, Facebook account, and alternate phone account. Kapag ganitong optional po is in-skip ko po talaga siya. Then after this one, guys, proceed tayo sa next step, which is the contact information na po. And here po, dalawa lang po yung hinihingi niya po dito. Buti naman dalawa lang, no? Well, after po nito is mag-facial recognition na po tayo dito. Right away and directly po, instant loan offer po yung binibigay niya. Binigyan niya ako ng 1,000 pesos. Sabi ko naman sa inyo kanina, yung credit limit na up to 50,000 pesos is subject for evaluation yon. As a beginner,
beginners, so possible ganito talaga yung loan offer nila sa atin. So for me, na-offeran po ako ng 1,000 pesos. Pero at least kasi guys, ang maganda po dito, hindi siya auto disbursement. Kung makikita nyo nga dito, 1,000 pesos, no? And then wala tayong ibang choice kundi i-click tong withdraw now. Well, dito po, malalaman na po natin yung loan details po ni ZRT Loan na in-offer niya po sa akin. So dito po sa baba po niya, may nakalagay dito na receiving account. We can fill up this one guys if ever decided tayo na mag-loan dito. Well, anyways, teka muna. So, meron siyang available amount sa akin po na 1,000 pesos. And then, bumubungad na agad sa akin dito yung repayment plan ko sa term 1 na from today that I'm trying this loan app po is within 7 days to pay po yung payment ko dito. Term 1 lang to ha. Pero ang katunayan kasi nito talaga hanggang term 6 to. So, later on, i-share ko naman yun sa inyo. Anyways, at least alam natin na within 7 days to pay pa din po siya. Ang tanong dito ngayon, buo ba natin siyang matatanggap? Guys, kung makikita nyo dito sa baba, under ng repayment plan na term 1, may makikita tayo dyang service fee. Kapag may service fee, anong ginagawa nila? Binabawas nila yon. So, ibig sabihin, hindi siya buong matatanggap. So, here are the details of the service fee po. So, ang dami no? Ang dami mga fees po na binabawas nila sa atin. Kaya siya nag-total po all in all na 230 pesos. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi siya buong matatanggap kasi ang amount na daw na madidisburse nila po sa akin or matatanggap ko na lang 770 pesos. At ito yung repayment plan ko. Sabi ko nga sa inyo, term 1 up to term 6 siya. Pero kapag mga ganito po kasi guys, kung makikita nyo, from term 2 hanggang term 6, piso lang. Tapos monthly pa ang repayment. No, diba? Ang lala nun. Strategy lang po nila ito. Pero ang katunayan po niyan, kapag po na-settle po natin yung term 1, mawa-wave na po itong remaining po na piso lang naman. So, clearly po, 7 days to pay lang po itong loan app po na ito. At hindi po siya buong matatanggap. Meron po siyang service fee po na 23%. At kung mapapansin niyo po yung babayaran ko po dito, hindi po siya saktong 1,000 pesos. No? May sumobra po tayong 76 pesos po dito sa repayment plan na to. So, clearly po yung interest rate nila sa atin. So, lumalabas naman ito na 7.6% ng interest. So, kung i-add natin to sa service fee na 23%, so lumalabas po yun. All in all, ang effective interest rate nila sa atin is 30.6% for 7 days to pay. Ngayon, tatanungin kita, willing ka ba na mangutang dito knowing na hindi siya buong matatanggap? For me, hindi ko po siya marirecommend ha, kasi hindi talaga siya nakakatulong for me kasi nga within 7 days to pay, ang taas na effective interest rate niya all in all, and then hindi nga siya buong matatanggap. Well, wala akong magagawa if ever gusto nyo pa din pong mangutang dito. Ko rin naman controlled po yung kagapitan nyo for emergency purposes. Kung talagang wala na kayong mahanapan na utangan, no? So, wala rin naman akong magagawa doon. Pero at least na-share ko siya sa inyo, nabigyan ko kayo ng tamang expectation sa bagong update nga po na si ZRT Loan. For me, honestly po, kung i-compare ko siya sa before, nagbago lang yung app name niya, yung logo niya, pero the rest po, this is what it is pa din po, katulad dati. Well, sino po nakapag-try dito kay ZRT Loan? Paki-comment down naman po yung mga naging experiences nyo dito or kung na-try nyo na siya, kumusta po yung customer service nito, kumusta po siya in the long run. Don't worry, palagi po ako mag-update po sa inyo time to time, kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!